Ba't ako? Hindi naman. Ayoko na. Alam ko na yan. Nakalagay. Ay, may kilala ko. Garcia. Pero... Bilyar ba ulit? Okay. Mabuti. Urinary. So we are referring to the structure of the urinary system. We are referring to the kidney, to the ureter, to the ureter and okay. So these are examples of an IDP examination or intravenous pyelography. Ayan. Okay. Now this is an IDP or IV urography or intravenous pyelography. Of course, dapat na identify natin yung kidney area. So ito yung ating kidney area sa right. Ito naman ang kidney area sa left. Now ito calyces. Yung mga nasa dulo, yun yung mga minor. Ito medyo malalaki, yan ang mga major. And ito namang extended portion na to, yung dilated portion na yan naman ang renal pelvis. Okay? And of course, ito namang mga linya na. Right side is your ureters. And dito naman, sa my pelvic cavity, is your urinary bladder. Reservoir of urine, urinary bladder. So, dito rin, so meron din niya shadow ng kidney, merong liver, and of course, urinary bladder. Okay? Anong artifact ito? Like fluid. Okay? And this one, now this is also an this is a combination of another examination, which is oral cholecystography. So this is a combination of intravenous pyelography or intravenous urography. Okay? You will notice, ito yung ating gallbladder, and you will also notice na meron niyang cholecystolithiasis. Mga bato-bato yan. Okay? And of course, your kidney. Now, pagkakaroon ng combination of procedure, ano yung dapat na mauna? For example, various enema, oral colic, UTIS. Unahin. For example, nakaregister kayo na request. IBC, varium enema, oral colic, and upper gastrointestinal dapat ang mauna. Remember, pagka halimbawang outpatient yan, dapat alam mo kung ano yung dapat unahin. Kasi i-base mo dyan, pressure dito. So, anong dapat na mauna? GIS daw, sabi niya sa bibig. Baryo? Ano pa lang? Kasi kailangan fast hindi ka doon. Now remember, you should patient. Based doon sa pagiging komportable ng pasyente. Yung hindi masyadong mahihirapan ng pasyente mo. Hindi masyadong magdodoble-doble ang hirap.
Kasi ano siya, di ba? Kaya nagsulat at Gutom the same siya. time. Gutom siya. Unahin mo Why? oral cholecystography. Bakit hindi pwede na sakay? Sa upper gastrointestinal series, sa barium enema, we are using barium sulfate. Kakain. Bulbul. Tama? Sa series, we are using Iodinated. iodinated form of contrast. Sa oral cole, ang ginagamit natin ay yung tablet form with related for the examination. Diba? So, ano yung dapat natin unahin? Oral cholecystography. Okay, first, oral cholecystography. Pero hindi pa doon natatapos yun, ha? Remember, sa oral cholecystography, ang una mong gagawin is the spot filming of the gallbladder. Okay, remember, meron niyang phosphatidylate. Diba? May phosphatidylate ang cholecystography. Hindi natatapos yung IDP. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng phosphatidylate. Tama? Okay. So, ibig sabihin, dahil mo muna ang gallbladder. So, kumuha ka muna ng spot ng gallbladder. Okay? Kasi once you take a scalp film na yan ng both the oral cole and the film yan. Kasi magkasama na yung oral cole at saka yung scalp film ng IVP yan. So, once mo lang pupunan ng scalp film yan. Okay. Second, after the scalp film, kukuha ka ng spot ng gallbladder. Okay? So, pag gumawa ka na ng spot ng gallbladder at okay na lahat, so, okay na ng doktor, sige, okay na yan. So, bago mabigyan ng phosphatidylate, kailangan tapusin mo muna yung IVP. Bakit? Dahil pagka kumain ng pasyente mo, hindi mo na pwedeng ituloy ang IVP mo. Okay, patient mo, di ba? Pagka IVP ka. So, pag pinakain mo yan, after the oral cole, hindi na NPO yan. Remember, pag sinabi natin NPO, kailangan NPO yan hanggang kumain mo. Okay? So, pagka halimbawa, na-injure ka na ng contrast, so you have to proceed with the IVP examination. You have to proceed with the procedure. So, pag natapos na yan, nakunan mo na ng mga positions and suggestions of the different structures of the urinary system. Then, paiit na yung IVP mo. So, once na nakunan mo na yan ng post-voiding film, saka mo pa lang siya bibigyan ng phosphatidylate. Okay? So, kailangan tapusin mo muna yung IVP mo. Bibigyan mo siya ng phosphatidylate. Okay. Then, maghihintay ka muna na 30 minutes. Kung halimbawa may phosphatidylate. Pero paano yan? Okay. So, hindi mo muna pwedeng bigyan ng phosphatidylate. Kasi after the IVP, proceed with upper gastrointestinal series. Kasi sa upper GI, NPO pa rin ang patients ko, di ba? So, kailangan tapusin mo muna yung upper GI series.